Sabi nga nila, the more you hate, the more you love. Noong una, hindi naniniwala si Amber sa ganoong kasabihan. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil sino nga ba ang mag-aakala na mapapatunayan niyang totoo pala ang kasabihan na iyon matapos niyang mahulog sa binatang kababata niya na sobra niyang kinaiinisan. Yung tipong paalis ka na, tapos may nakalimutan ka. Pero pagbalik mo sa inyo ay nakalimutan mo rin kung ano ang nakalimutan mo. Nakakainis, di ba? Ganoon na ganoon ang nararamdaman ni Graciela Amber Sartori sa tuwing naririnig niya ang pangalang Dusk Guzman. Maririnig pa nga lang niya ang pangalan ng binata, naiinis na siya. Ano pa kaya kapag malapit na ito sa kanya? Para siyang dragon na bumubugahan ng apoy. Bata pa lang, galit na talaga siya kay Dusk Guzman. Paano? Ito ang gumulo sa tahimik niyang mundo. Mula noong mag-umpisa si Amber pumasok sa eskwela, siya na ang laging top 1. Pero mula nang nag-transfer si Dusk, lagi na lang siyang pangalawa. At ito na ang nangunguna. Kahit sa mga contest at activities sa kanilang paaralan, lagi siyang first place. At si Dusk ang laging champion. At syempre, si Dusk din ang naging valedictorian noon habang siya ay salutatorian lamang. Para kay Amber, inagaw ng binata ang trono niya. Kaya galit na galit siya rito. Higit pa siyang naiinis sa binata dahil tila kaligayahan nito ang asarin siya. Hanggang ngayon na malalaki na sila at pare-pareho ng abala sa negosyo at personal na buhay, galit na galit pa rin siya sa binata. Napakagaling din talaga ni Dusk Guzman sa negosyo, no? No wonder why, sa batang edad niya, isa na siya sa pinaka-successful na negosyante. Heist, wag mo nga binabanggit yung pangalan ng lalaking yun. Nagiinit yung ulo ko. Singhal ni Amber sa kaibigan. Mahinang natawa si Julia na kaibigan niya. Bakit ba galit na galit ka ron? Wala naman siyang ginagawa sa'yo ah. Nilubayan ka na niya, hindi ba? Kahit natuluyan na siyang mawala sa mundo, ang inis at galit ko sa kanya hindi mawawala. Oh, anong iningiti-ngiti mo riyan? Alam mo ba ang kasabihan na the more you hate, the more you love? Oh, bakit? Wala lang. Baka kasi sa huli, yung nararamdaman mong galit para kay Dusk ay pag-ibig na. Ha? Oh my gosh! Yuck! No way! Alam mo naman, di ba? Sinasabi ko lang naman ang possibilities. Malay mo, hindi na pala galit yung nararamdaman mo sa kanya, kundi init na ng pagmamahal para sa kanya. O kaya baka sa huli, mauwi rin yan sa pag-ibig. Huwag mo nga sabihin yan, Julia. Maghunos dili ka ha. Kinikilabutan ako sa'yo. Saka kahit na kailan, hinding-hindi ako magkakagusto sa lalaking iyon. Let alone, mahalin mo pa siya. Nagdududa siya nitong tinaasan ng kilay. Nakangisi pa ito sa kanya. Sigurado ka ba riyan? Oo naman. Huwag ka magsalita ng patapos, Amber. Kakaiba magplano ang pana ni Cupido. Minsan, minamatch niya tayo sa mga tao na hindi natin inaasahan. Minsan, sa mga tao na ayaw pa natin. At kung sakali mang magloko si Cupido at kaming dalawa ang panain niya, babaliin ko ang pana at hahabulin ko siya ng sibat. Sige ka, baka ikaw ang habulin ng mga puso. Kilabutan ka nga dyan sa mga pinagsasabi mo. Sige, ikaw din. Umirap lamang si Amber at tinuloy na ang pagbabasa ng report. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin si Julia at si Amber naman ay lumabas ng opisina para puntahan ang kanyang ama. Miss Hannah, bakit nandito ka sa labas? May problema ba? Tanong ni Amber sa sekretarya ng ama niya na nasa labas ng opisina. Wala naman pong problema. Nasa loob lang po kasi yung anak ng mga Guzman. May mahalaga po silang pinag-uusapan.
Anak ng mga Guzman? Sino sa dalawa? Please, tell me it's Dawn Guzman at hindi ang kuya niyang si Dusk. Sigaw ng boses sa utak niya. Si Das Guzman po, ma'am. What? Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Hindi ko rin po alam, ma'am eh. Pero kanina pa po sila nag-uusap ni Sir Ambrose eh. Mukhang mahalaga po yun. Napaisip si Amber sa kung ano ang maaaring pinag-uusapan ng kanyang ama at ng lalaking iyon. Pareho silang napatingin ni Hannah sa pintuan nang bumukas iyon. Bumungad sa kanila si Dusk na agad na sumupil ang ngiti sa labi. Hello, sweetheart. Agad na uminit ang ulo ni Amber. Nakita niya na naman kasi ang mukha nito. Higit sa lahat, tinawag na naman siya nitong sweetheart. Sweetheart mo mukha mo. Lalo lamang itong napangisi. Namiss mo ba ako, sweetheart? Tagal nating di nagkita, hindi ba? Matagal na. Ang saya ko na sana. Akala ko tuluyan ka nang mawawala sa landas ko. But here you are. Bakit? Akala mo ba talaga tuluyan na ako mawawala sa landas mo? Isang hakbang palapit sa kanya ang ginawa nito, kaya bahagya naman siyang napaatras. Muling humakbang si Dusk bago dumukwang para ipantay ang mukha sa kanya. Sweetheart, how many times do I have to remind you na hindi na ako mawawala sa landas mo? Parte na ako ng buhay mo. And you know, Mr. Guzman, I love my life. Pero kung magiging parte ka lang, I'll hate it. Hate it as much as you like. I'm here to love it. Nanliit ang mga mata niya. Feeling niya ay kumukulo na naman ang kanyang dugo. Oh, shut up, Dusk! Ilayo mo rin yung mukha mo sa akin. Why? Nagtaas pa ang kilay nito. Ang mga mata ay kumikislap pa. Do I make you feel uncomfortable? O baka naman ay pinapabilis ko ang tibok ng puso mo? No, you make me want to kill you. Muli itong natawa, pero nag-back out pa rin, sabay taas ang dalawang kamay na para bang sumusuko. Oops. Don't kill me. Marami pa akong pangarap. Baka hindi ka na maging ninang ng magiging anak ko. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit mo pinakita na naman sa akin ang pagmumukha mo? Nakipag-meeting ako sa daddy mo. Akala mo, ikaw sadya ako, no? Asa. Did I say na ako ang sadya mo? Nope. Pero kitang-kita riyan sa mga mata mo na umasa ka. Masyado kang assuming. Anong pinag-usapan niyo ni Daddy? Bakit mo gustong malaman? Dahil ang daddy ko ang kausap mo at karapatan kong malaman kung ano yon. At dahil wala din akong tiwala sa kagaya mo. Hindi ko sasabihin. You ask him. Sagot nito at nangaasar na komendad. Kailangan ko nang umalis, sweetie. May meeting pa ako. Huwag mo ako masyadong mamiss, ha? Maraming beses pa tayo magkikita. Mapakla siyang tumawa. Ako? Mamimiss ka? Ano ka, nanalo sa loto? No need to deny, sweetie. Alam ko namang mamimiss mo ako eh. Baka nga napapaginipan mo na ako. Kasi palagi akong laman ng utak mo. Kilabutan ka nga. You're so nakakapanindig, balahibo. Sabihan mo lang ako. Kung namimiss mo na ako, magpapadala ako ng unan na may picture ko para mayakap mo ako gabi-gabi. Pagdating sa kanya, ay napakatarantado ni Dusk. Pero kung magpaalam naman ito kay Miss Hannah, na sanay na sa walang sawang bangayan nilang dalawa, daig pa nito ang maamong tupa. Masamang tingin ang sinunod niya kay Dusk habang papalayo ito. Bago pumasok sa opisina ng ama, na naabutan niyang nakaupo sa swivel chair nito at seryosong nakatingin sa kanya. Dad, anong ginagawa ng lalaking yun dito? Iminuwestra ng ama niya ang kamay sa silya sa tapat nito. Maupo ka muna. Meron akong mahalagang sasabihin sa'yo. Nagtataka siyang lumapit at naupo roon. Ano po yun, Dad? Nagbuntong hininga ng malalim ang kanyang ama.
It's about Sartori Group, anak. May hindi ako sinasabi sa'yo. Na ano po? Nitong nagdaang taon, meron tayong kinakaharap na malaking suliranin. Nalulugi na ang Sartori Group ng bilyon-bilyon. Hindi ko agad sinabi sa'yo dahil ang akala ko ay mareresolba ko agad ang problema. Ang kaso hindi nangyari. Hanggang ngayon ay patuloy na kinakaharap ng kumpanya ang suliranin. Kung magpapatuloy pa ay maaaring umalis ang mga investors natin at mauwi sa pagkabankrupt. Halos malaglag ang panga niya dahil sa labis na pagkagulat. Dad, dapat sinabi mo sa akin kaagad. I'm sorry. Ayoko kasi na pati ikaw ay mag-alala din. Kung ganun po, ano pong kailangan nating gawin? Kailangan natin ng tulong mula sa mga Guzman, lalo na mula kay Dusk. Kilala na ng lahat ang kanyang negosyo at under same sector siya ng sa atin. Kailangan po bang siya talaga ang tumulong sa atin? Hindi ba pwedeng yung kapatid na lang niyang si Keegan na lang? O kaya sa mga Hidalgo? Mas patutulungan tayo ni Dusk. Bumagsak ang balikat niya sa narinig. Pero, pumayag na po ba siyang tulungan tayo? Yun ang isa pang problema dahil hindi pa rin siya pumayag. Nag-usap kami kanina at hindi pa rin niya binibigay ang sagot niya sa akin. Ano po ang gagawin natin? Kailangan natin siyang makumbinsi na tulungan tayo. Kailangan makumbinsi mo siya na tulungan tayo. Alam kong galit ka sa kanya at kinamumuhian niyo ang isa't isa. But it's time to set aside that hatred dahil kailangan natin ang tulong niya. Patuloy nito na ikinatigil ni Amber. Diretso niyang tinignan ang ama. Do I have another choice, Dad? No, you need to convince him. Kailangan natin siya. Kailangan natin ang tulong ni Das Guzman. At wala na nga siyang ibang pwedeng pagpilian. Sa ayaw at sa gusto niya, ay kailangan niyang ibaba ang pride niya at lumapit kay Dusk. Pasok na lang po tayo, ma'am. Sabi sa kanya ng sekretarya ni Dusk at ito na ang nagbukas ng pintuan sa kanya. Nasa loob po si Sir Dusk. Tumango si Amber bago huminga ng malalim at pumasok na sa loob ng opisina. Naabutan niya ang binatang si Dusk na nasa mesa nito at abala sa pagbabasa. Nandito ka. Akala niya ay hindi siya nito napansin, kaya napapitlag siya nung bigla itong nagsalita. Nagangat ito ng ulo sa kanya at binaba sa mesa ang hawak na papeles. Ngumisi rin ito. Namiss mo ba ako? Kaya nag-decide kang dalawin ako rito? No way. Tingin mo ba namimiss ko ang kagaya mo? Hinihiling ko nga mabura ka na sa mundo. Really? Hindi mo ba ako namiss? Hindi. Then, why are you here? Dahil ba sa gusto mo ako makita? I need you. Alam ko naman na you can't live without me. Nasa akin ang puso mo eh. Oh, shut up, Dusk. Hindi yan ang ibig kong sabihin. What I mean is, I need you. Your help. Ganyan ba dapat magsalita ang may kailangan, ma'am? Panunuya nito bago humilig sa kinauupuan. Be kind to me, Mr. Tori. Kahit ikaw pang sweetheart ko, you're not going to be the exception. Can you please stop calling me sweetheart? Nakakapanindig balahibo. Alam mo ba yon? Why? Dahil ba kinikilig ka? No! Dahil kinikilabutan ako. Ngumisa naman ang binata. Natutuwang makita ang kanyang inis na ekspresyon. Soon, you love it. Ganitong ganito ang hilig na gawin ni Dusk. Ang inisin siya. Mga bata pa lamang sila, tuwang-tuwa na ito sa tuwing nakikita siyang naiinis. Para bang iyon ang kaligayahan nito. Huwag mo muna akong inisin ngayon, pwede ba? Sure. May bahid pa rin ng banguuyam ang tono ng boses nito. But,
Anong kailangan mo sa akin? Hindi kaya kainin ka ng opisina ko? Bakit naman? Hindi ba't isinumpa mo noon na kahit kailan ay hindi ka aapak sa opisina ko? But, Pinasadahan siya nito ng tingin. here you are, standing in front of me. What have you? May kailangan ako sa'yo. And apparently, masyado kang matigas kaya wala akong choice kundi ang umapak sa sinumpa kong lugar. Ngumisi si Dusk. Sinabi ko naman kasi sa'yo noon, sweetheart. Huwag kang magsalita ng patapos dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Stop annoying me, Dusk. Sabihin mo na lang sa akin kung matutulungan mo ba ako. At kung ano ang kailangan kong gawin para tulungan ako. Maupo ka. Sabay muestra niya sa upuan na nasa harapan. Lumapit naman siya roon at naupo. Sa paanong paraan kita dapat tulungan? As you already know, nalulugi na ang kumpanya namin. We're losing billions of funds. At kapag nagpatuloy pa, maaari mag-pull out ang aming mga investors at mauwi sa bankruptcy. We need your help to avoid that big problem. Nabanggit na sa akin ni Tito Ambrose ang tungkol rito. Tutulungan ko kayo, pero may kapalit ang pagtulong ko. Ano naman yun? I want you to help me. Napakunot noo siya at hindi sineryoso ang sinasabi nito. Help you? Saan? You already know everything. Magaling ka na sa lahat. Diba at yun yung lamang mo sa akin? May isang bagay ako na hindi alam gawin. And ano yun? Hindi ko alam kung paano maging isang mabuting asawa. At yun yung gusto kong matutunan. Pardon me? You heard me. Gusto kong maging mabuting asawa. I want to be a perfect husband. For my future wife. Kailangan ko ng tulong mo para magawa ko yon. Mas lalo siyang nagtaka. Halos hindi makapaniwala ang ekspresyon na nakatingin kay Dusk. Magpapakasal ka na? No, not yet. Then, Gusto ko lang mag-prepare. Para kapag dumating na yung babaeng para sa akin, handa na ako na maging mabuting asawa sa kanya. do you even have a girlfriend? Wala rin. Tapos mas uunahin mo pang pag-aralan ng paano maging mabuting asawa kaysa humanap ng girlfriend? I told you. Gusto ko lang maging prepared. Para kapag dumating na siya, luluhod na lang ako. At aayain siya ng kasal. At bakit naman sa tingin mo, ako ang makakatulong sa'yo niyan? Just like you, I'm still single. At mas lalong hindi ko pa naranasan ang magkaroon ng asawa para magkaideya sa ganyan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa kasi kailangan nito ang tulong niya at nakakataas ng pride iyon. O kung dapat ba siyang mainis kasi para bang pinapamukha nito sa kanya na expert siya sa mga ganoong bagay. Nagsusulat ka ng mga romance books. Yeah, pero imagination ko lang yon. Not... wait. Bigla siyang natigil at nagtataka itong tinignan. How did you know that I write? Was that even a secret? Hindi, pero Then huwag kang magtaka kung bakit ko alam. Kung di naman pala sikreto ang tungkol roon. kung sa bagay, may point din naman ito. Matutulungan mo ba ako na maging mabuting asawa or what? Hindi niya na iyon kailangan pang pag-isipan, lalo pa at kailangan din nila ang tulong nito. Basta't ipangako mong tutulungan mo rin kami ni Dad. Sure. May isa akong salita. Kung ganon, deal. Bukas magpapadala ako ng kasulatan dito para mapirmahan mo. Just in case na hindi mo to pa rin ang pangako mo sa akin, I can sue you. Tingin mo ba talaga hindi ko tuto pa rin yun? Sa itsura mong yan, hindi ka na mapagkakatiwalaan. Sarkastikong natawa si Dusk. Masyadong malaki ang tiwala mo sa akin, sweetheart. Huwag mo akong tinatawag na sweetheart. It's annoying. Anong gusto mo? Love? May pangalan ako, hindi sweetheart.
Hindi rin love. Graciela Amber Sartori is too long. Love na lang. Amber, that's what everyone calls me. Iced. Overrated. Gusto ko unique. Yung ako lang tatawag sa'yo. What do you think of yourself, ha? So special para magkaroon ng special name na itatawag mo sa akin? Sweetheart, I am the most special na hindi mo lang na-realize pa. Sa totoo lang ay hindi niya masabi kung anong klase ng pagkain ang nadigest na Dusk para kailanganin ang tulong niya sa ganoong klaseng bagay. Pero ang mahalaga, tutulungan sila nito. Kaya naman niya siguro pagtiisan na makita araw-araw ang pagmumuka ng lalaking iyon. Huh? Ano raw nakain? Hindi makapaniwalang tanong ni Julia. Matapos niyang sabihin dito kung ano ang nasa kondisyon ni Dusk. Hindi ko rin alam doon. Gusto raw maging mabuting asawa. Suddenly? Bakit wala man lang ako nabalitaan na may girlfriend siya? Never pa nga ata nagka-girlfriend yun. Bata pa lang, plano niya lang sa buhay niya ay asarin ka yata. Nope. Wala daw siyang girlfriend. Ha? Tas nag-aaral siya na maging isang mabuting asawa? Oo. Talagang ang weird din talaga ng mga Guzman, ano? Akala ko mga Hidalgo lang yung mga weirdos. Ganoon din pala yung mga Guzman. Masaya ang kanyang ama noong malamang pumayag si Dusk na tulungan sila. Ngunit dahil may usapan sila ni Dusk, kailangan niya ring gawin kung ano ang gusto nito. Kailangan niya itong tulungan na maging isang mabuting asawa. Anong una nating gagawin, Amber? Tanong ni Dusk habang nasa isang restaurant sila. Pinanliitan niya ito ng mga mata. Anong nakain mo, ha? At Amber na yung tawag mo sa akin ngayon? I realize na hindi magandang tawagin kita noon. Baka magselos ang future kong asawa. Mabuti naman at natauhan ka. Makalipas ang ilang segundo ay naisatinig niya yon. Tumango naman si Dusk. So, ano yung una nating gagawin? You should know how to treat girls right. Alam ko naman na. Nagangat siya ng tingin dito at puno ng sarcasm na nagtanong. Oo, talaga ba? Mukha ba akong hindi babae sa'yo? Inosente namang sinalubong nito ang kanyang mga mata. Bakit? Ano bang trato ko sa'yo? You're an asshole pagdating sa akin. Hindi Mabait naman ako pagdating sa'yo Masamang tao lang talagang tingin mo sa akin. Because you are masamang tao. Hindi Yun lang talagang tingin mo sa akin. Bata pa lang tayo. Iba na ang way ng pagtrato mo sa akin at sa ibang tao. Sa ibang tao napakabait mo. Para kang maamong tupa, while sa akin iba. I always treated you right. Di nga kita inaayaan na umiyak noon Oh yeah, hindi ka nga payag na pinapaiyak ako ng iba. Pero kapag ikaw na, ayos lang sa'yo. Isang beses ka lang umiyak dahil sa akin. At hindi yun intentional. Ayaw mo lang tanggapin ang sorry ko. Oh see? Tapos sasabihin mo, you already know how to treat girls right? Kung ngayon pa nga lang hindi mo na magawa. Ha? Ang kailangan mong gawin para itrato ng tama ang isang babae ay huwag kang makikipagtalo sa kanila, lalo na sa mapapangasawa mo. Dahan-dahan itong tumango. Okay, hindi na. Parang hindi pa ito seryoso sa kanyang sinabi, kaya naiinis na naman siya. Alam mo kung bakit ka nakakainis sobra? Ay, ano na naman ginagawa ko? Ewan ko. Wala ka pang ginagawa na iinis na ako. Sabay irap niya at pakita ng notes niya sa iPad. Here is the list ng mga kailangan mo ngayon. But first, may important notes ako. I'm all ears. Unang-una sa lahat, kailangan mong maging faithful sa kanya. Huwag na huwag kang magloloko. Huwag na huwag kang hahanap ng iba habang meron pang siya. Na pagdingin at hanga sa iba ay kung maaari, huwag mong gagawin. Dahil nakakasakit yun ang damdamin ng isang babae.
Huwag mo nang isipin na pagtaksilan siya dahil lang sa alam mong bibigyan kanya ng second chance. Kasi kahit na maayos niyo man sa pangalawang pagkakataon, mananatili ang lamat at ang nasirang tiwala, hindi na mabubuo. Kailangan mo siyang mahalin ng buong buo. Walang bahid ng pag-aalinlangan o kahit na ano. Love her with all your might. Pangalawa, aalagaan mo siya ng maayos. Make her happy. Kung iiyak siya, damayan mo. Ngunit wag mo nga hayaan na ikaw ang maging sanhi ng pagtulo ng luha niya. Dahil kapag ang isang puso ay nasugatan, mahirap ito maghilom. Sabihin man nilang ayos na sila. Tumango naman si Dusk na para bang tinatatak talaga nito sa isip niya ang mga sinasabi ni Amber. Pangatlo, huwag mo siyang sasaktan. Emotionally, verbally, and physically. Bare minimum na yon. Dapat alam na yon ng kahit na sinong lalaki. Inisa-isa niyang sabihin dito ang lahat ng mga mahalagang paalala niya at nakikinig naman sa kanya si Dusk. Kung ikaw magkakaasawa, anong gusto mong katangian ng mapapangasawa mo? Well, ang gusto ko yung gentleman. Hindi katulad mo. Gusto ko mabait, maalaga, mapagmahal. Kahit hindi gwapo basta mahal ako. Saka gusto ko magaling magluto, maglinis. Yung ititake ako sa mga romantic dates. Tapos syempre gusto ko yung loyal. Yung tipong hindi hahanap ng iba kasi sa akin palang kontento na siya. Gusto ko rin ang mapagmahal na ama sa mga magiging anak namin. Napangiti si Dusk na nakikinig sa kanyang sinasabi. Taasan mo pa. Ha? Ang standards mo. Taasan mo pa. Those are just bare minimums. Dapat yung mahirap abutin. Kung tataasan ko pa, baka hindi na ako magkaasawa. Gusto mo bang maging single at malungkot ako habang buhay? Ano yun? Ikaw lang ang dapat na masaya sa pamilya at asawa mo? Well ako, lugmok at single dahil mataas masyado ang standards ko. At least kapag naabot ng isang tao, ang high standards mo, pwede ka nang magpakakampante. Because you know that he is the one for you. Ayoko namang tumandang dalaga, no? Ayos na ako ron sa mahal ako at loyal sa akin. Marami pang tinanong sa kanya si Dusk at syempre, kahit na naiinis na siya kasi maikli talaga ang pasensya niya pagdating sa pagsagot sa mga katanungan, hinahabaan pa rin niya ang pasensya niya dahil tinutulungan sila nito. Anong ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ni Amber nang dalihin siya ni Dusk sa isang kilalang restaurant. Hindi lang iyon, binigyan pa siya nito ng bulaklak. Sinabi mo na kailangan kong i-date ang mapapangasawa ko. Kahit na matagal na kami mag-asawa. Kailangan kong bigyan siya ng bulaklak. O kung ano pa para hindi niya isipin na nagsasawa na ako sa kanya. Right? Yeah, I did say that. Then, mag-date tayo. Bakit tayo? Bakit hindi? Hindi naman ako ang babaeng pakakasalan mo. Wala pa naman siya. Kaya ikaw muna. Magpapractice lang ako. Sabihin mo sa akin kung tama ba ginagawa ko. Para kapag siya nang kasama ko, alam ko na kung ano ang gagawin ko. Ang mga dapat at hindi dapat gawin. Hindi na malaya ni Amber ang unti-unting paglaho ng ngiti at inis niya. Pinaghila siya ng silya ni Dusk, kasabay ng pag-upo niya roon ay ang pagyuko nito na para bang isang prinsipe. Ano? Pasado na ba ako? Pwede na ba akong maging mabuting asawa sa ginawa kong iyon? Tanong ng binata pagkaupo sa kanyang harapan. Kahit sino ay kayang gawin ang bagay na yon, Dusk. Try harder. Okay. Ngumisi ito na para bang tinatanggap ang challenge niya. Maya-maya ay dumating na ang mga waitress at hinain na ang kanilang mga orders na paborito lahat ni Amber. Halos magningning naman ang mga mata niya sa nakita. What about this? Alam ko lahat ng paborito mo. I also know na allergic ka sa seafood. Kaya walang seafoods dyan. As a husband,
Dapat alam ko kung ano ang paboritong pagkain ng asawa ko. Ganon din naman kung saan siya allergic. Para alam ko kung paano siya alagaan. Right? Tumango si Amber. Pwede rin naman. I mean, yung iba nga riyan, hindi man lang alam kung anong paborito ng mga karelasyon nila o kaya kung saan sila allergic. At least itong isang ito, nag-effort na alamin. Pwede na. But, paano mo nalaman ang mga paborito ko? Matagal ko nang alam. Nung mga bata pa tayo, ayaw mo sa pagkain sa cafeteria kasi hindi mo gusto yung mga iyon. Kaya palagi nagdadala ng lunch ang yaya mo sa school. And how did you know na allergic ako sa seafoods? Nung mga bata pa tayo at may field trip tayo sa isang beach resort. Hindi ako kumain ng seafood dahil sabi mo, allergic ka roon. Medyo namangha siya kasi alam at tanda nito ang tungkol doon. Wow, it's surprising na natatandaan mo pa ang lahat ng iyon. I'm always watching. Makahulugang saad nito. I bet na kaya mo ako pinapanood noon at kaya mo tinatandaan ang lahat ng iyon ay para alam mo kung paano ako gagawa ng masama ano. Mahina itong napatawa. You always view me as a bad person. Nag-effort ang binata na pag-aralan gawin ang lahat ng sinabi niya para maging isa itong mabuting asawa. Napaka-effort nga nito na para bang mag-aasawa na ito kinabukasan. You know, I'm kind of curious kung bakit ginagawa mo ang lahat ng ito kung di ka pa naman mag-aasawa. And you're not even sure kung makakapag-asawa ka ba. Wala sa loob niyang tanong iyon habang gumagawa ng plano para sa mga gagawin at pag-aaralan ni Dusk. Humilig ang binata sa kanyang kinauupuan. Gusto kong maging perfect at ideal husband. Ayokong pagsisihan niya na naging asawa niya ako, na she married me. Napatingin si Amber sa kanya dahil sinabi ni Dusk. I mean, ayoko naman na kapag mag-asawa na kami, bigla siyang mapatanong sa kanyang sarili. Ano bang nakain ko noon at pinakasalan ko ang isang to? I want to be an ideal husband for her. Yung desisyon na hindi niya pagsisisihan. Kahit ilang dekada pa ang dumaan. Sa unang pagkakataon, napahanga siya ng binata. Sa isip ni Amber ng mga sandaling iyon, napakaswerte naman ng mapapangasawa nito dahil sa lahat ng effort na ginagawa nito. Oh, bakit ka natulala riyan? Don't tell me na you already falling for me. Puna nito nang mapansin ang kanyang pagkatulala. Yuck! Agad nag-iba ang kanyang ekspresyon. Kung napufall ka na sa akin, just tell me. That's my main goal after all. Subalit hindi niya masyadong narinig ng buo ang sinabi nito. Ano yon? Ngumiti ito sabay iling. It's nothing. Dahil sinabi niya na kailangan din itong matutong magluto para kapag may asawa na ito ay maipagluluto nito ang asawa nito, inimbitahan siya ng binata sa bahay nito dahil magluluto raw ito at kailangan niyang sabihin kung tama ba ang ginagawa. Pagkain ba to? Tanong ni Amber habang nakatingin sa niluto ng binata na hindi niya mawari kung pagkain ba ng tao. Yes, niluto ko. Tikman mo kung masarap. Excited na sabi nito. Nagdududa niya itong tinignan. Hindi mo binabalak na lasunin ako, right? O hindi ah. Kung lalasunin kita, sino magtuturo sa akin na maging mabuting asawa? Ayokong i-hate ako ng mapapangasawa ko. So you can trust me. Walang lason yan. Kinindatan pa siya nito. Hindi pa rin maalis ang pagdududa niya. Pero katulad ng sinabi nito, tinikman niya nga ang niluto ng lalaki. At nang sandaling malasahan niya iyon, agad na nag-iba ang kanyang ekspresyon at halos masuka siya. Hindi niya iyon magawang lunukin. Dinura niya iyon sa lababo at nag-rinse pa siya ng bibig para mawala ang lasa na iyon. What's wrong? Anong lasa? Tikman mo!
Kumuha siya ng spoonful ng niluto nito at isinubo iyon kay Dusk. Katulad niya ay halos masuka rin nang matikman ang sariling luto at niluwa iyon. What the hell was that? Ani pa nito na para bang hindi siya ang nagluto noon. Napailing si Amber at binaba ang hawak niyang kutsara. Hinarap niya rin si Dusk na animoy nandediri sa sariling niluto. I feel like kahit gaano mo kamahal ang mapapangasawa mo, kung ganito ang kakainin niya araw-araw, mamamatay pa rin siya ng maaga. Napakamot ito sa ulo. Kaya ko pa naman mag-improve siguro. Mag-enroll ka sa cooking class. Hindi ko rin alam kung paano ka tuturuan if you're that bad at cooking. Nakakagulat lang kasi joke lang naman niya na sinabi iyon na mag-enroll ito sa cooking class. Pero hindi niya inakala na seseryosohin pala ito ng binata. Masyado siyang binibigla ng binata dahil hindi niya naisip noon na kaya pala nito na magseryoso. At ngayon nang nagsaseryoso na ito ay hindi naman niya ito magawang seryosohin. Hindi lamang iyon ang huling beses na pumupunta siya sa bahay ng binata dahil kailangan niya rin itong turuan na maglinis ng bahay at gawin ang ilan pang mga gawain para matulungan ito ang asawa nito. Kailangan ko pa talagang linisin ang bahay. May mga kasambahay naman kami niyan kaya hindi na namin kailangan pang gawin to ng asawa ko. Uwi ka ng binata na tila naubos na ang pasensya sa paglilinis. Of course, kailangan mo pa rin kung paano gawin to dahil hindi naman sa lahat ng oras kasama niyo ang kasambahay niyo. Like, paano na lang kung nasa bakasyon sila at walang choice ang asawa mo kundi maglinis? Then kailangan mo siyang tulungan. Napapakamot sa ulo na ginawa ni Dusk ang utos niya. Iyon ay ang mag-mop ng sahig. Siyempre, chance niya na ito para kahit papaano makaganti sa binata. Kaya naman sinusulit niya na. Ilang taon din kasi siya nitong binwisit. Kaya nga siguro maaga siyang tumanda dahil dito. Kaya naman talagang susulitin niya na ang chance na makaganti. Nagawa ko na. What's next? Kailangan mo ring matuto maglaba. Basic. May automatic washing machine naman na. No. Kailangan mo maglaba gamit ang kamay. Why? Anong silbi ng washing machine kung di ko gagamitin? Just in case masira ang washing machine, kailangan i-hand wash. Duh! Where's the common sense? Di bumuli ng bago. Alam mo, napakareklamador mo. Kung ako asawa mo, talagang magagalit ako sa'yo. Aniya sabay irap. Nagbuntong hininga ito ng malalim. Fine. Teach me how to laba. Just make sure na matutuwa yung magiging asawa ko sa ganito. Oo naman. Kahit sinong asawa matutuwa kapag pinaglaba sila. Halatang labag sa loob pero naglaba ito. At daig pa nito ang babae sa sobrang arte ng pagkusot. Tingin mo matatapos ka sa nilalabhan mo kung ganyan ka makakusot? Baka sa halip na matuwa sa'yo ang mapapangasawa mo, mairita pa yon sa'yo kung ganyan ka kumilos. Singhal niya kasi naiinip na rin niya itong panoorin. Hindi ko alam magkusot. Turuan mo ako. Tss, akala ko pa naman alam mo na lahat. Asik niya bago nag-crouch down para maturuan ito. I told you, ang di ko lang alam ay paano maging isang mabuting asawa. Tinuruan pa rin niya ito sa tamang pagkusot, ngunit hindi iyon magets ng binata. Kailangan niyang i-guide ang mga kamay nito. At dahil doon, nagdampi ang kanilang mga kamay. At ng mga sandaling iyon, natigilan si Amber at nakaramdam ng kakaiba. Animoy may kuryenteng dumaloy sa kanyang mga ugat. What? Nagtatakang tanong ni Dusk noong mapansin itong natigilan siya. Ha? Napakurap siya ng ilang beses at dama rin ang biglang pag-init ng mukha niya. Lumayo na siya sa binata at sinabing pag-aralan nito ang tamang pagkusot mag-isa. Matapos nun, umalis na siya. Hindi niya nakita ang pagkagat ni Dusk sa ibabang labi para pigilan ang pagngiti.
Napailing din ito at tinuloy na ang pagkusot. Hindi maalis sa isip ni Amber ang katanungan kung bakit bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing napapalapit siya sa binata. Sure noon pa man ay dama na niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Kung hindi nga siya nagkakamali ng pagkakatanda, nagsimula lang iyon noong si Dusk ang naging last dance niya sa kanyang debut. It was unexpected kasi hindi naman kabilang si Dusk sa mga sasayaw sa kanya sa debut noon. Subalit hindi nakadalo ang dapat na last dance niya, kung kaya't pinilit ng magulang niya na si Dusk na lamang. At syempre, para hindi na rin siya mapahiya sa araw ng debut niya, ay pumayag na rin si Dusk. Yun lang, hindi niya masyadong iniisip ang tungkol doon kasi nga mas pinapangunahan siya ng matinding inis para sa binata noon. And now, this is happening again. Ang pinagkaiba lang ay hindi niya ito ma-ignore. Down! Masayang tawag niya nang makita ang nakababatang kapatid ni Dusk. Nandito siya ngayon sa kumpanya ni Dusk kasi may usapan sila. Hindi niya inaasahan na magkikita sila ni Dawn. Unlike Dusk, mas magkasundo sila ni Dawn kasi mabait talaga ito. Amber, hindi ko alam na nandito ka rin pala. Dahil hindi naman nagmamadali si Dawn, nagtungo na muna sila sa isang coffee shop para magkape at makapagkwentuhan na din. I have a deal with your brother. Napakunot noo ito sa gulat. Bakit? Bati na kayo? Hindi pa. May napag-usapan lang kami. Nanliit ang mga mata ni Dawn na para bang nagdududa ito sa kanila. Alam kasi nito na talagang hindi sila magkasundo ni Dusk. Anong usapan nyo? Tutulungan niya ako at tuturuan ko siya kung paano maging mabuting asawa. Ha? Asawa? Yes, and curious and surprised din ako just like you. Hindi ko alam kung ano nakain ng kuya mo. At yun yung gusto niyang maging kapalit ng pagtulong niya sa amin. I didn't know na may plano pala siya sa mga ganoong bagay. Yeah, nakakagulat, di ba? Oo nga. Ikaw daw ba ang gagawin niyang asawa? Napaubo siya. Muntik pa siyang mapaso ng kape na iniinom niya. No! Bakit ako? Wala akong maisip na iba eh. Ikaw lang. Hindi ako yon. And there's no way na papayag ako na maging asawa niya. I actually want to ask you kung may niligawan na ba siya. Si kuya? Oo. Hindi ko alam eh. Ang alam ko basta hindi pa siya nagkaka-girlfriend dahil mula elementary, isang babae lang ang nagugustuhan niya. Kaya nga'y nakala kong ikaw din ang gusto niya na maging asawa. Talagang wala akong ibang maisip eh. Really? Ganoon niya kagusto yung babaeng yon? Yes, ganoon kasi talaga ang mga Guzman. Iisang babae lang talaga ang ginugusto at minamahal namin. Hindi tuloy mawala sa isip ni Amber ang sinabi ni Dawn. Gusto niyang malaman kung sino ba ay yung babaeng mahal ni Dusk, na hindi man lang ito nagkaroon ng girlfriend. Marahil ang babae ding iyon ang dahilan kaya gusto ni Dusk na pag-aralan kung paano maging isang mabuting asawa. At sa hindi malamang dahilan, may naramdaman siyang pait dahil doon. Ano yan? Usisa ni Dusk kay Amber. Bulaklak, obvious ba? Galing kanino? I don't know. May letter oh. Bakit hindi mo tignan? Kinuha niya ang letter na nandoon at napakunot noo dahil si Dusk ay sumisilip. Gusto ring mabasa kung ano ang nakasulat doon. Bakit ba sobrang curious mo? Doon ka na nga. I'm curious. Baka galing lang din sa'yo yan. At bakit ko naman bibigyan ng bulaklak ang sarili ko? Nangaasar siya nitong nginitian. Para kunwari, may nagbibigay sa'yo ng bulaklak. I'm not like you. Sus! Sa sungit mong yan. Sino maniniwala na may nagpapadala sa'yo ng bulaklak? Lalong sumama ang tingin niya rito. Hindi ako baliw para padalahan ng bulaklak ang sarili ko. At magkunwari na may binigay sa akin. Sus! Tignan mo na kung galing kanino.
Inirapan niya ito. Oh, kanina daw galing. Agad na lumapad ang ngiti niya. From my secret admirer. Sa halip na maniwala, inasarap pa siya nito lalo. Ikaw, may admirer ka. Uy, hindi nga. Bakit? Mukha ba akong hindi ka gusto-gusto? Ang totoo, Lalo siyang nainis sa binata na patuloy pa rin sa pangaasar at pinapamukha na wala talagang magkakainteres sa kanya. Porque nakakalamang ang babae na gusto nito kasi may nagpapakabaliw doon mula mga bata pa. Ikaw, nakakarami ka na ha? Kahapon pa ako nagtitimpi sa'yo. hindi magandang bulaklak. Parang malapit ng malanta. Paano ito malalanta kung plastic naman? Ay, ano ba naman yung admirer mo? Magbibigay na nga lang ng bulaklak. Plastic pa. Sa halip na mainis kasi plastic na bulaklak ang pinadala sa kanya, lalo lang siyang kinilig. Bakit parang kilig na kilig ka riyan sa bulaklak na plastic? I'm allergic to flowers. Kaya masaya ako kahit plastic lang to. Which means, I can put this in my room nang hindi natitrigger ang allergy ko. Yan lang tuwang-tuwa ka na. Of course! Sino ba naman na hindi matutuwa? Tss. Hindi niya ito pinansin at patuloy lang na hinangaan ang bulaklak na kanyang natanggap. Lumapit naman si Dusk sa sofa at doon naupo at siya ang tinignan. Nang mag-angat ng tingin si Amber, napakunot noo siya nang makitang nakangiti si Dusk. Oh, bakit ka ngumingiti riyan? Baliw ka na no? Agad na naglaho ang ngiti nito. Wala naman. May naisip lang. Like? Basta, huwag mo nang alamin. Nanliit naman ang mga mata niya at iniisip na siguro ay iniisip ni Dusk ang tungkol sa babaeng gusto nito mula pa pagkabata. Nakaramdam siya ng inis kaya naman pinamukha niya kay Dusk na hindi lang ang babae na gusto nito ang maswerte. Paulit-ulit niyang pinuri ang kanyang admirer na nagbigay sa kanya ng bulaklak. Kaya naman, habang tumatagal ang papuri niya sa kanyang admirer, padilim naman ang padilim ang mukha ni Dusk. Para kang tanga kuya. Pinagsisilusan mo sarili mo. Ikaw naman nagpadala ng bulaklak na yun sa kanya. Napapailing na sabi kay Dusk ng nakababatang kapatid niya na si Dawn. Hindi naman niya alam na ako nagpadala. Akala niya ibang tao. Ibang tao ang nasa isip niya. Habang pinupuri niya yung admirer niya. Dahilan naman ni Dusk kaya mas lalo lang napailing ang kapatid nito. Ewan ko sa'yo. Pareho lang kayong dalawa. Pinagsisilusan ng mga sarili. Bagay nga kayo. Hindi na pinansin ni Dusk ang kapatid at uminom na lamang. Si Dawn naman ay napailing at kulang na lang ay sapukin na ang sariling kuya. Kakatapos pa lamang ni Amber sa trabaho at kasama niya si Julia na naglalakad nang mapatigil at nagtaka nang makita si Dusk na nasa kanilang kumpanya. Kahit si Julia ay nagulat din at napatanong kung ano ang ginagawa roon ng binata. Anong ginagawa mo dito? Agad niyang tanong sa binata. Sinusundo kita. Ha? Bakit? Dahil yan ang ginagawa ng mabuting asawa. Hindi ba? Agad namang nag-react si Julia sa kanyang tabi. Ha? Asawa? Teka, kailan pa kayo naging mag-asawa? Hindi ba parang kahapon lang kulang na lang magpatayan kayong dalawa? Hoy! Don't give her the wrong idea. It's not what you think. Tinuturuan ko lang siya kung paano maging perfect husband. Ano? Eh di ikaw ngayong asawa niya kasi kayong dalawa ang nagpa-practice? Ah, hindi ganun. It's my mission to teach him how to be a perfect husband para kapag nag-asawa na siya, hindi magsisisi yung babaeng pakakasalan niya. Paliwanag niya pero lalo lang naguguluhan ang kaibigan. Ah, pero bakit ikaw wala ka pa namang asawa? Anong alam mo sa ganyan? Right. Ewan ko rin sa lalaking yan. At bakit ako ang gusto niya magturo sa kanya ng ganun? Sabi naman ni Amber, kaya napatingin si Julia kay Dusk.
At sa mga sandaling iyon ay may napagtanto si Julia. Tumaas ang sangkilay ni Julia kay Dusk. Bahagya namang pinanlakihan ito ng mata ng binata bilang pagsaway. Napangisi si Julia, sabay iling, kasi sino ba naman ang mag-aakala? Sa hinabahaba ng panahon, ang buong akala ni Julia ay mortal na kaaway talaga ang tingin ng dalawa sa isa't isa. But turns out, may plot twist pala iyon. Gusto mo bang ihatid na rin kita pauwi, Julia? No need. Ayos lang ako. Kayong dalawa na lang. Agad naman itong tanggi. Sabay makahulugang tinignan ang kaibigan. Sorry, his... Naalala ko na may lakad pa pala ako. I'll see you tomorrow na lang. Sa loob ng kotse ni Dusk, pasulyap-sulyap si Amber sa binata na tahimik na nagmamaneho. Sa totoo lang, ay hinuhusgahan niya ito kasi hindi niya alam kung ano ang nakain ito at bigla siyang sinundo. Sa pagkakatanda niya, ay wala naman silang usapan na may lesson sila ngayong araw. Nang hindi na siya makatiis, ay hinarap na niya ang binata. Bakit mo ko sinundo? Wala naman tayong usapan, hindi ba? Nagpapractice ako na maging mabuting asawa. Hindi bang sabi mo sa akin, kapag may asawa na ako, ay kailangan ko siyang sunduin kahit minsan lang? Napakunot ang noo ni Amber na nilingon siya ni Dusk. What do you think? Tama ba ginagawa ko? Bakit mo ba ako pinagpapraktisan, ha? Wala ka bang ibang mahanap? Marami. Pero ikaw ang gusto ko eh. Natigilan siya sa sinabi nito. What? Ngumisi si Dusk, sabay mabilis siyang sinulyapan. Teacher kita. Mas alam mo kung anong mali at tama sa ginagawa ko. Tumango naman si Amber na sa hindi malamang dahilan ay nakadama ng disappointment. Pero syempre ay hindi niya iyon pinahalata kay Dusk dahil baka kung ano pa ang isipin nito. Oh, bakit natahimik ka? Are you dissatisfied? Tanong ng binata na ang mga mata ay nakatutok na sa daan. May iniisip lang ako. Sabi niya kaya sinulyapan siya ni Dusk at nagtanong kung ano ang iniisip niya. Ang tungkol sa usapan natin, natutulungan mo ang kumpanya namin. Ginagawa mo na? Oo naman. Hindi ba't sinabi ko sa'yo noon na may isa akong salita? Nag-invest ako sa inyo and may mga bagong investors and contracts ang pumasok sa kumpanya nyo. Hindi ko alam kung dahil ba sa akin daw, pero makakaasa ka na tumutulong ako. Hindi na siya kumibo at tila napansin naman ni Dusk na wala siya sa mood kaya bahagyang tumaas ang kilay nito. Inakala ni Amber na diretso siyang ihahatid sa kanilang bahay. Kaya naman ay nagtaka siya kung bakit siya dinala ni Dusk sa isang restaurant. Anong gagawin natin dito? Dinner. Tipid niyang sagot. Nagtataka man ay naupo siya noong ipinaghila siya nito ng upuan. Bakit tayo magdi-dinner? Nanliit naman ang mga mata niya rito. Nagdududa. Saka bakit ang bait mo sa akin ngayon? Balak mo ako lasunin, no? Bakit ko naman lalasunin ang asawa ko? Tanong nito habang diretso pang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi siya agad nakapag-react at natulala kay Dusk. Parang ang kinain ng pusa ang dila niya dahil sa pagkagulat sa sinabi nito. Ano? Nagpapractice ako, hindi ba? Right now, iniisip ko na ang magiging asawa ko, ang kasama ko. Of course, hindi ko yun lalasunin. Para saan pang nag-aaral ako na maging mabuting asawa? Kung mawawala siya agad sa akin, di ba? Muling napakurap si Amber sa kawala sa loob na natawa. Uminom siya ng tubig at awkward ding tumango. Mabuti na lang at lumapit na sa kanila ang waiter para ibigay ang menu. Nang mawala na ang pagkailang sa hangin, natanong na siya ni Dusk kung bakit nito ay didate ang asawa after sunduin sa work. Since ang asawa ko ay galing pa sa trabaho, meaning pagod na siya from work at wala nang time para magluto ng magiging dinner namin.
Kaya naman para hindi na siya mag-isip kung anong lulutuin niya at para makapagpahinga na agad siya, naisip kong kakain na lang kami sa labas. Tumango si Amber. Medyo namangha. Pwede na. But paano ka nakakasiguro na lagi kayong may pera para kumain sa labas? I mean, I get that you're rich, pero hypothetically lang, paano kung wala kang pera? Kaya nga ako nagtatrabaho ng maigi para hindi maging problema ang pera sa pagsasama namin. Para lagi ko siyang madate. And besides, hindi ba't mag-aaral ako magluto? If ever, ako na lang magluluto para sa amin. Aaminin ni Amber na madalas siyang bad trip kay Dusk, ngunit may mga times din naman na napapahanga siya dito. Katulad na lang ngayon, napapahanga siya sa way ng pag-iisip nito. Kung paanong gusto nitong ituring na Reyna ang mapapangasawa. Minsan tuloy ay napapaisip siya, ang mapapangasawa niya kaya ay may same mindset din kagaya ni Dusk? Although, nakakarindi talaga si Dusk, inaamin niya na ang mga kagaya nito ang dream husband niya. I mean, yung willing pag-aralan ng lahat para lang matulungan ang kabiyak. Willing na ituring silang Reyna. Pero syempre, ang paghanga niya kay Dusk ay hindi rin nagtagal dahil gumigising lang yata ito sa umaga para guluhin siya. Ngayon nga ay inis na naman siya habang nasa opisina siya nito kasama si Dawn. May hindi na naman kasi sila na pagkasunduan at talagang ayaw magpatalo ng lalaki sa pakikipagsagutan. At ang dahilan kaya ito nakikipagsagutan ay hindi pa naman daw ito nagpa-practice na mabuting asawa. Mamaya pa raw. Ibig sabihin, Graciela Amber ang tingin nito sa kanya ngayon. Nakakainis ka talaga kahit kailan, Dusk. Alam mo, elementary pa lang tayo nang gigigil na ako sa'yo eh. Kaunti na lang talaga. Bibigwasan na kita. What? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi ko kasalanan ang nangyari. It's your fault. Dahilan naman ni Dusk, inirapan niya ito at kinuha niya ang kanyang bag. Saan ka pupunta? May gana pa talaga ito magtanong. Ewan ko sa'yo. Madapa ka sana mamaya pag uwi mo. Buisit! Aalis ka na, Amber. Tanong ni Dawn. Oo. Baka kapag manatili pa ako dito, maubos ng lalaking yan ang pasensya ko. Gigil na ako sa kanya eh. Ikaw naman kasi kuya. Masyado ka. Yan! Pagsabihan mo ang kuya mo. Or else, i-wish ko na malasin siya sa mapapangasawa niya. Inirapan naman niya si Dusk. Pinagmasdan na lang ng magkapatid ang dalaga na nagmarcha na palabas ng opisina at padabog pa nitong sinara ang pinto. Napailing si Dawn at tinignan ang nakakatandang kapatid na halatang na amuse pa habang nakatingin pa rin sa pintuan. You're so weird, kuya. Ani Dawn sa kapatid. Bakit? Bakit kasi hindi ka na lang mag-confess? Yung energy mo sa tuwing iniinis mo siya, gamitin mo na lang para mag-confess sa kanya. Paano ko aaminin? Kung makita pa lang niya ako, halos tirisin niya na ako. Ikaw naman kasi, hindi mo nilulubayan. Buong buhay mo ginugol mo para asarin siya at inisin. Kaya yan tuloy. Hirap ka nang umamin. Napabuntong hininga si Dusk at humilig sa kanyang kinauupuan. Yun lang paraan ko para mapansin niya ako. Kung hindi ko siya aasarin, baliwala lang ako sa buhay niya. Ay, ewan ko sa'yo. Pare-pareho lang kayo nila Gio. Mga duwag. Si Amber naman, pagdating pa lang sa kanyang opisina, ay ipinatawag na niya ang kanyang ama para ipaalam sa kanya na stable na ulit ang kalagayan ng kanilang kumpanya. At dahil daw iyon sa tulong sa kanila ni Dusk. Mabuti na lang talaga at nagawa mo siyang makumbinse na tulungan tayo, anak. Hindi kumibo si Amber dahil may malalim siyang iniisip. Ngayong stable na ulit ang kanilang kumpanya, hanggang kailan kaya niya kailangang turuan si Dusk na maging mabuting asawa? For the past month, marami na siyang naituro kay Dusk.
Sa katunayan, gumagamit na rin siya ng Google para may maituro pa siya rito. Gaya nga ng sabi ni Dusk, sa kabila noong busy schedule nito ay nag-enroll talaga ito sa isang cooking class. At dahil lang iyon sa kagustuhan nitong maipagluto ang asawa in the future. Away-bati pa rin sila ni Dusk. Maraming bagay na hindi sila nagkakasundo. At syempre, normal pa rin sa kanila ang mag-away. Ganoon pa man, dama ni Amber ang pagbabago. Hindi sa trato sa kanya ni Dusk, kundi sa nararamdaman niya para dito. Noon naman ay hindi niya napapansin ang mga ganito, subalit ngayon ay hindi niya na ito ma-ignore. Napagtanto niya kasi na habang abala siyang paniwalain ng sarili, nagalit at kaaway niya ang binata, bigo siyang mapansin na nahuhulog na siya. At ngayon, malalim na ang pagkahulog niya. Uy, bakit ka tulala riyan? Hindi ka ba nagalmusal? Pukaw sa kanya ni Dusk. Kahit pa nangaasar ito, ay nagbuntong hininga na lang siya ng malalim. Nandito sila ngayon sa isang coffee shop. Lunch break na. At talagang pumunta si Dusk sa office niya para ayain lang siyang pumunta rito. Siyempre, nagpa-practice na naman ito. Anong nangyari? Bakit parang dala mo ang lahat ng problema sa mundo? Wala. May iniisip lang. What is it? You can tell me anything. Baka matulungan kita. Wala. Ang mga kagaya mo ay hindi kayang tulungan ang tulad ko kasi isa ka sa mga problema ko. Muli niyang inirapan si Dusk noong nagtanong ulit ito kung ano ang kanyang problema. Pagkatapos niyang matulala ng ilang segundo, muli siyang nagsalita. Alam mo, napakasama ng ugali mo. Pero, ang swerte ng mapapangasawa mo. Bahagyang tumaas ang kilay nito. Bakit? Well, you're kind sometimes to other people, except sa akin. Nag-e-effort ka sa lahat para lamang hindi siya ma-disappoint kapag mag-asawa na kayo. Tumaas ang sulok ng labi ni Dusk. Eh di swerte ka pala. Ha? Aniya habang bumibilis ang tibok ng puso. Ako? Yes. Napatawa ito ng bahagya. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin gets? Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Magtatanong pa sana siya ulit, subalit lumapit na sa kanila ang waiter. Dala na ang kanilang order. Iniba na rin ni Dusk ang usapan habang kumakain sila at tila ba sinasadya nito na hindi niya maitanong ang tungkol doon. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalo lamang siyang nahihirapan. Mula nang napagtanto ni Amber ang nadarama niya para kay Dusk, mula nang tanggapin niya ito dahil batid niya na wala naman siyang magagawa, hindi na naging madali ang lahat para sa kanya. Sa tuwing magkasama sila ni Dusk, sa tuwing tinuturuan niya ito kung paano maging isang mabuting asawa, nasasaktan siya. Nalulungkot siya kasi alam niya na hindi siya ang babaeng makakasama nito. Childhood enemies lang sila. At ngayon, mentor lang siya nito kung paano maging mabuting asawa. At ang lahat ng mga itinuro niya ay gagawin nito sa babaeng pakakasalan nito. You're drunk, Amber. Mariing sabi sa kanya ni Dusk. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna. Bukas na lang tayo magkita. Matalim niya itong tinignan. Are you kidding? Ikaw tumawag sa akin para pumunta dito tapos ngayon, papauwiin mo ko? Hindi ko alam na lasing ka pala. I'm sorry. Hindi ako uuwi. Dito lang ako. Huminga ng malalim si Dusk. Ihatid na kita. Bukas na lang tayo mag-usap. Hinawakan pa siya nito sa braso. Bakit ba gusto mo akong pauwiin, ha? Ayaw mo bang nandito ako? Dahil ba naiistorbo ko kayo ng babae mo? Tinuro pa niya ang magandang babaeng kasama ni Dusk sa office nito. Iniisip niya na ang babaeng ito ang gustong pakasalan ni Dusk, kaya naman pumait na naman ang kaniyang pakiramdam.
What are you talking about, Amber? Lalo siyang nainis kasi pangalan niya lang talaga ang gamit nito. Wala na ang sweetheart na dati naman ay tawag nito sa kanya. Tama ako, hindi ba? Matapos mo akong tawagan at papuntahin dito, papauwiin mo ko para hindi ko kayo maistorbo ng babae mo? Then what? Gagawin mo sa kanya lahat ng mga tinuro ko sa'yo? You're so loud. You're so annoying! Pinapunta mo lang ako dito para masaksihan to? Ha? What? Do you want me to judge your performance? Dahil ako ang teacher mo? Hindi na niya natapos ang sasabihin matapos siyang patahimikin ni Dusk sa pamamagitan ng pagsiil ng halik sa kanyang labi. Nanlaki ang mga mata niya at hindi agad nakapag-react. Ang babae namang kasama ni Dusk na business partner lang naman ng binata ay napahawak sa labi upang pigilan ang pagngisi at napailing din ito. Why did you kiss me? Utal niyang tanong matapos maghiwalay ang kanilang labi. Because you're so loud. Yun lang? Hinampas niya ang dibdib nito. Ikaw nakakainis ka na ha. Alam mo bang sacred ang lips ko? And the man I'll marry lang ang tanging allowed na humalik sa labi ko. You stole a kiss from me. Hindi na sacred ang lips ko. Eh di bawiin mo ang halik ko. Natigil siya at nagtaka. How? Halikan mo rin ako para quits na tayo. Nagdududa niya itong tinignan. Tumaas naman ang sangkilay ni Dusk na parabang na-challenge. Humakbang palapit si Amber, tumingkayad at walang ano-ano at pinagdikit niya ang kanilang labi. Sa pagkakataon na iyon ay si Dusk naman ang natigilan at hindi agad nakapag-react. Did you really just kiss me? Binawi ko lang ang ninakaw mong halik sa akin. You're really something. Ano ka mo? Ako may something? Wala ah! Baka ikaw ang meron. Umiling lamang sa kanya si Dusk. Hinawakan nito ang kamay niya bago nilingon ang babaeng kasama. Ipadadala ko ng kontrata sa'yo, Miss Ina. Iuwi ko lang to. Paalam niya sa babae, kaya tumango ito at nagsabi ng sure. Buong biyahe ay tahimik si Amber at nakabusangot lang kahit pa kinakausap siya ni Dusk. Ang akala niya ay sa bahay siya nito idederetsyo, kaya't nagulat siya nang dalihin siya nito sa penthouse nito. Ganoon pa man ay hindi na siya nagreklamo. Do you want to sleep here on the sofa o sa kwarto ko? I want a comfortable bed, pero wag mo akong tatabihan. Ngumisi ito. Bakit naman kita tatabihan? Ano ka, chicks? May nakapagsabi na ba sa'yo na aircon with slight canal humor ka? What does it mean? Wala. Sabi ko bagay ka sa kanal. Total mukha ka namang daga. Lalo itong ngumisi, sabay hakbang palapit sa kanya. Umatras naman si Amber. Wow! Kaya pala ng mga daga na ngayon. Ang magpa-blush ng babae. Who is blushing? Sino bang babae sa atin? Ha? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? I'm not blushing. Napaka-assuming mo naman. Okay. If you say so. Hindi mawala sa isip ni Amber ang nakita niya kanina sa office ni Dusk. Although, nag-uusap lang naman ang dalawa kanina, iniisip pa rin niya na baka nga ang babaeng iyon na ang babaeng matagal nang gusto ni Dusk. And he is now making a move kasi ready na itong mag-asawa. Kasi naituro niya na dito ang lahat. Naninikip ang dibdib niya at hindi rin siya mapakali. Hindi siya makatulog. Naiinis siya. Nang hindi niya na talaga mapigilan ang sarili, bumangon siya at lumabas ng silid ni Dusk. Nakita niya ang binata sa sofa at abalang nagtatrabaho. Nang maramdaman nito ang presensya niya, ay bumaling ito sa kanya. Oh, akala ko ba nagpapahinga ka? Bumusangot siya at naglakad palapit.
Sinundan naman siya nito ng tingin. Naupo siya sa pang-isahang sofa habang tinabi naman ni Das ang laptop nito. What's wrong? Hindi ka ba makatulog? May tinatapos pa akong kontrata. Hindi siya sumagot